Dala ng mga problema, marami akong problema ang kabataan ko. Kaya kung kani-kanino ako sumasama, kahit saan naglilibang ako, malimit sa inuman. Minsan na inaabot ako ng hating gabi, minsan nga madaling araw ng uwi. O minsan, umaga na talaga ang uwi. Hanggang sa makagraduate, magkatrabaho na rin. Lalong bumigat ang responsibilidad ko sa tahanang tinitiran ko. Lalo sa mga gastusin, minsan sinasalo ko na lahat. Minsan naman hati-hati rin. Dala ng bigat ng trabaho, bira na mapagsimba. Hindi ko nga alam kung ano yung mga verse sa Biblia. Pero minsan, nagagawa ko naman magpasa-basa. Namumuso ang Facebook at social media sa YouTube. Nakita ko yung mga religious debate. Minsan nagugulo lang sa paniniwala ko na susundin ko. Tama ba ibang sekta o mali yung kinaniban ko? Minsan naman may nakikita ko mali sa ibang sekta, tama sa kinaniban ko. Sa trabaho sa opisina, minsan napag-usapan din ng mga religious debate, pero maayos naman. Talaga naguguluhan na talaga ako ng paniniwalaan ko. Isang araw, paglalakad daw sa tulay, bumili ako ng chicharon doon saka soft drinks sa may tabi. Pagkababa ko, may nakita ko isang lalaki. Medyo umayos naman ang postura at pananamit nito. Naka long sleeve na polo na puti, nakitim na pantalon at brown na leather shoes. Habang tumatagal, napapansin ko at napupuna kung paano yung tingin sa akin. Tumingin naman ako sa likuran ko, ako lang talaga tinitingnan niya. Nakaramdaman ako ng hindi maganda o naasiwa talaga ako. Napilitan ako dumaan sa mismong harapan niya. Habang naglalakad ako, sinusundan niya ako. Pre, anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Ako, mamimigay lang ako ng flyers. Ito, bago sa umatan dyan. Ang dami yung sinabi sa akin, mabilis. Kaya hindi na ako nakapaglakad palayo. Sabi niya sa akin, medyo alam niya na nagugulo ng isip ko. Kailangan ng kaliwanagan. Kaya kailangan ko umattend dito sa gathering nito. So, nasa isip ko bagong sekta na naman. May libre daw pagkain pag pumunta ako doon. Kaya wala raw akong poproblemahin. Maski sagot ang pamasahe pa uwi, pwede naman daw. Sasabihin ko lang kung kapos ako. Hindi ako kapos, sir, sabi sa kanya. Nasa isip ko parang BPO parang call center, delivering food. Sip-sip ko. Pag uwi ko ng bahay, sinus ko sa internet. Nag-search tungkol sa sektang yun. Wala akong makita tungkol sa kanila. Nag-isip ako, bagong datag lang kaya ito? Ano naman kaya ituturo ng mga to? Bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Sip-sip ko. Pero punta ko rin kaya. Wala mo akong gagawin ng Sabado. Kaya nag-decision ako sa araw na yun. Napuntahan lang din. Umatid na nga ako. Nakita ko ang lugar nila. Walang santo, gaya na ibang sekta. Wala rin krus. Walang kahit anong imahen. Meron silang dinarasal na hindi ko maintindihan. Meron silang binabasa ng libro. Hindi ko makita kung ano. Wala namang binibigay sa akin na Biblia kung sasabay kami sa pagbigkas nito. Tama na sa isip ko. Bawal na naman na santo at tuko.
tayo ng ibang reliyon na sekta na nagbabawal tungkol dito. Yun ang unang aral na narinig ko sa kanila. Pero hindi ko na naiwasang maluha. Mapangaral ng kanilang parang basura nila yun. Nasa unahan. Talagang magulo nga isip ko. Mga ilang araw, sinunod ko ng sinunod yun. Attend ako ng attend. Para nakaganda na rin ako. Pero yung susunod na pag-attend ko, isang lugar lang pupunta namin, sabi na nag-aya sa akin. Medyo bulumundukon yun. Kinala ko yung mga kailangan ko. Medyo bakasyon naman ako nun. Yan napansin ako na kasuotan nila na parang roba na may hood. Para ceremonious daw yun. Ganun daw kasi suot sa Europa. Hindi na ako napagtanong kung sino ba ang founder nila. Nagmasid na muna ako sa paligid at sa gagawin nila. Ganun na rin ang pinasuot sa akin. Habang umuusal si Nanda sa panalangin, may isang babaeng pinasok doon. Nakaputi itong bestida at nagpupad. Nagulat ako sa nakita ko. Nasaksihan. Matong isa-isa yung mga lalaki sa babaeng yun. At nagparaos. Medyo nasyak ako sa nakita ko. Real yung ba talaga to? Huli ko napansin yung sa altar nila. Isang rebulto na nakataas ang kamay na may sungay. Yun nakikita ko sa mga satanista. Ang ritual na ginagawa nila. Alam ko na. Maling sekta na napuntahan ko. Sa pagiging utu-utu kasi madali ako na hikayat. Unti-unti akong tumakas. Mabilis ang takbo. Kung saan ako napatpat, hingal na hingal. Huminga ng tulong sa mga barangay tanod na nakita ko doon. Tinanong lang ako ano nangyari sa akin. Gabi noon pero pawis na pawis ako. Kinuwento ko yung nangyari. Kultura yung napuntahan ko sa lugar na yun. Tumawag ang barangay tanod ng mga pulis. Nabalitaan ko lang na wala na yung mga grupo doon. Siguro nakatunog. Simula noon, kahit anong sekta magyaya sa akin, hindi ko na pinapansin. Baka ako ano naman na mapuntahan ko. Minsan bago tayo lumipat ng paniniwala, sipagan natin magsimba. Hindi yung mauto ka lang sa isang verse ng Biblia o ano man babasahin, mapaliwanag. Madali ka na mauto o mapaniwala. Hindi masama ang iba't ibang paniniwala. Basta siguraduhin mo lang na sa Diyos ang pinupuntahan mo, hindi sa iba.